Mga kabanata sa ating buhay na pilit sinusubukan ang ating katatagan, mga hindi inaasahang pangyayari, katulad ng pagkawala ng ating mga mahal sa buhay. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Di na nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na waiter, konti-unti natutunaw. Tanging ko dasal. Hindi ka na makikita. Sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi sa Sana'y Muling Makapiling, alamin ang kahilingan ng isang inang minsang kinapitan ng keto. Huwag nilang akong pandirihan. Gusto ko silang makita. Kahit sa huling sandali lang, kung halimbawa kunin ako ng Panginoon, gusto ko silang makita. Ang paghahanap ni Jedi sa kanyang ama matapos ang halos 10 taon. Oo, hindi naman nabago yun. Kasi nakikita ko lagi ito sa card ko eh. Siya lagi mo yung pirma eh. Naalala ko. At kilalanin sina Urugoy at Dani. Makakabalik pa kaya sila sa kanilang tahanan matapos silang maligaw? Wala makita ang nanay ko. Samahan niyo po kami sa isang oras sa mga kwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Halos na ibalik na ang dating itsura ni Aling Delia mula nung dapuan siya ng sakit na ketong o leprosy. Pero ang pamilyang inilayo sa kanya dahil sa kanyang karamdaman, maibabalik pa kaya? Sa edad na 50, isang malaking larawan pa rin ng katatagan si Aling Delia. Sa kabila ng mga matitinding unos na kanyang nalagpasan, animoy isang sundalo na sa gera'y pilit pinababagsak ng kanyang mga kalaban. Pero ang pinakamalaking laban na sinuong ni Aling Delia nung tamaan siya ng isang matinding karamdaman na tila bombang bumura sa kanyang pagkatao. Ultimo ngang bomba, ayaw akong pabombayin eh. Yung mga kapitbahay namin. Maligo nga ako. Ayaw nila ako pakunin ng tubig. Nadidiri sila bawat apa ko doon sa natatakot sila kasi baka mawaan sila ng kitong ko. Masama ang loob ko kasi hindi ko talaga tanggap yung kitong nung araw. Gusto ko nga saan magbigti eh. Pero natakot ako sa Diyos. Mahabang panahong ding tiniis ni Aling Delia ang paghihirap na dala ng ketong. At ngayon, heto't magaling na ang mga sugat niya. Pero sadyang may mga bagay na hindi basta-bastang kayang paghilumin ng panahon. Mahirap. Dahil umano na yung mga sakit ko, lumabas na lahat eh. Masakit na talagang nakakatakot na yung ko dahil nagkasugat-sugat na yun eh. Parang akong butiking pasay noon nung nagkasakit ako eh. Ang payat-payat ko. Bale, umurong na yung kamay ko. Paano umurong? Yan na parang wala nang yan laman dito. Oo. Pero nagagalaw niyo pa hindi? Nagagalaw din, kaya lang yung iba hindi. Ito ang itsura ni Aling Delia nung siya'y 25 anyos at nabiktima ng ketong. Parang halimaw kung tratuhin daw siya ng kanyang mga kababayan sa Libertad sa Antique. Natadtad daw noon ng sugat ang buong katawan ni Aling Delia. Pero higit pa raw sa hapdi ng tinutuklap na balat ang kanyang naranasan nung mismong ang kanyang pamilya itinakwil at ipinagtabuyan siya. Hindi naman ako nagsisisi kasi siguro hindi naman ninano ng Panginoon siguro na magkasakit ako ng ganito. Hindi ako nagsisisi kahit Panginoon hindi ko sinisisi. Ang sinisisi ko yung pamilya ko. Masamang loob po talaga sa kanila. Parami na ng parami ang sugat ni Aling Delia noon at dahil daw sa takot na mahawaan ang kanilang mga anak, nagdesisyon na lang isang araw ang kanyang asawa na tangayin ang kanilang mga anak
at layasan siya. Sa mga sandaling yun, mga luha na lang ang kanyang naging karamay. Dahil dito, nagpasya si Aling Delia na lumuwas pa Maynila upang magpagamot sa Tala Leprosarium. Noon talagang nagtatago ako kahit sa ospital, nagtatago ako sa kubita dahil kinahihiya ko talaga kay Kitong noon. Naano talaga ako na Kitong kasi minsan may mga estudyante, mga tagalabas, mga doktor, mga nurse nagbibisita. Nagtatago talaga ako kasi lagi ako nila minumodel kasi ako ang pinakamalala eh. Marami kong sugat sa hanggang dito sa bukol. Walang ibang laman ang kanyang isipan kundi ang namimiss na niya ang kanyang pamilya. Mayroon pa nga ako isang anak ko doon na napaimigay ko sa ibang tao pero kinuha din ng asawa ko mga isang araw lang kasi sabi nga ng doktor sa akin baka mahawa yung anak mo. Tapos ibinigay ko, bali inano ko, pinalagaan ko. Tapos nabalita ano pa nga ako doon na pinampun ko raw, bininta ko raw pero hindi. At nung lumaon, kinupkup na rin siya ng mga madre at itinuring na hindi iba. Subalit na natili pa rin ang kanyang pakiramdam na nag-iisa pa rin siya sa buhay. Ayon sa salaysay sa amin ni Aling Delia, Pedro Calcaña ang pangalan ng kanyang asawa. Samantalang Mary Grace, Maria Cristina, Jen at Novi ang pangalan ng kanyang mga anak. Base sa kanyang huling balita, doon pa rin daw nakatira ang mga ito sa Libertad sa Antique. At kung napapagod na siya sa kakaisip sa kanyang mga anak, ang simbahan ang nagsilbi niyang takbuhan. Siya lagi, pagkagising ko sa umaga, pasalamat ako sa kanya. Lord, maraming po salamat na binigay mo ako pamagong buhay. At ngayon, iisa lang ang dalangin ni Aling Delia. Kung gusto ko sa mga anak ko, wag nila akong pandirihan. Gusto ko silang makita. Kahit sa huling sandali lang, kung halimbawa kunin ako ng Panginoon, gusto ko silang makita. Sana'y muli ka. Susunod, Huwag po sana sila matakot sa akin. ang pagdinig sa mga panalangin ni Aling Delia. Sana'y muli ka. Dinig hanggang langit ang pangungulilang isinisigaw ni Aling Delia para sa kanyang mga anak. Kaya naman hindi kami tumigil sa paghahanap. Matupad lamang ang kanyang pinapangarap. Agad kaming nakipag-ugnayan sa lokal na pamalaan ng Libertad Antique. Ngunit aming napag-alaman na namatay na pala noong 1999 ang asawa ni Aling Delia. Samantalang nasa Maynila pala lahat ang kanyang mga anak at sa Sampaloc daw matatagpuan ang isa sa mga ito. Pinuntahan namin ang nasabing address sa Maynila at kumpirmado, bumungad sa amin si Novi, Ikaw ang po si Miss bunsong Novi anak ni Aling Calcaña. Delia. Okay. Andiyan ba yung ate mo? Tiyempong naabutan din namin doon ang panganay niyang kapatid na si Mary Grace. Dito na nila ikwinento ang alam nilang istorya tungkol sa kanilang nawalay na ina. Natatandaan ko na sabi ng tatay ko, alis na yung nanay namin pupunta sa Manila. Sabi ng tita ko, mayroon daw siyang sakit na ketong, kaya pinalis siya sa amin. Tapos hindi naman ako naniwala kasi hindi ko naman nakita na mayroon siyang mga sugat. Siyempre ng bata ako, umiyak ako kasi iniisip ko ako yung matanda. Sabi ng nanay ko, babalik daw siya. Tapos sinintay ko, wala naman. Hindi siya nakabalik. 7 taong gulang pa lang noon si Mary Grace nung nawala sa piling ng ina. Nag-iwan daw ito ng malaking sugat sa kanyang pagkatao. Yung mahirap din ang buhay. Wala yung nanay namin. Sabi ko bakit nawala pa yung nanay ko? Dapat siya yung nag-aalaga sa mga kapatid ko. Pero tinis ko yun. Nandun ako sa lulo namin. Tapos nung elementary ako, hinahanap ko pa rin yung nanay ko. Tapos pinagtatawanan ako. Bakit? Yung nanay namin, sira ulo, ganyan. Mayroong sakit na ketong. Tapos
Tapos inano ko yung pinapabayaan ko lahat. Tapos umiiyak na lang ako noon nung bata ako. Si Novi naman, pagmamahal ng isang tunay na ina ang lagi niyang hanap-hanap. Excited ako makita siya kasi since nung pinanganak ako, wala akong picture na nakita. Basta alam ko lang yung Delia Atison lang. Yun lang. Wala na. Parang sino siya? Yung ganun. Parang ano itsura niya? Yung ganun. Tapos inisip ko din na anong feeling nung inaalagaan ng sariling nanay kasi yung mga tita ko lang yung nag-aalaga sa amin. So parang ganun, naiingit ako kasi yung iba mga classmates ko, mayroong nanay na nag-aalaga. Tapos ako, pag tinatanong, tita lang. Dahil pawang mga musmus pa nung iwan sila ng kanilang ina, hindi na iwasan ng magkakapatid na magkaroon ng sama ng loob sa kanilang ina. Ngunit ngayong malalaki na sila, muli na namang nabuhay ang pagnanais nila na magkakasama-sama silang mag-ina. Mahal ko naman yung nanay ko kasi siyempre nanay ko yun. Tapos kahit paano naging bahagi rin siya ng buhay ko nung maliit pa ako. Hanggang ngayon, bahagi pa rin naman siya ng buhay namin. Matagal na namin siya talagang hinahanap. Matagal na namin siyang gustong makita, makasama, yung mayakap. Alam mo yun, kasi iba yung feeling na pag nandyan yung tunay yung nanay kaysa yung tita lang. Hindi mo mararamdaman. Basta pag nakita ko siya, siguro iyak na lang ako kasi syempre ang laki-laki ko na tapos saka ko lang siya nakita. Wala sa sampalok ng mga panahong yon ang dalawa pa nilang kapatid na sina Maria Cristina at Jen Jen. Kaya naman sinubukan naming kontakin ang mga ito. Ngunit tumanggi silang sumama sa amin. Kaya naman sina Mary Grace at Novi na lang ang aming niyaya papunta sa lugar ni Aling Delia. Hindi maipaliwanag ng magkapatid ang kanilang pananabik. Yayakapin ko siya. Siyempre, nanay. Ikikis ko siya. Sabihin ko, ako na yung 4 months old. Magmamano na ako sa nanay ko. Siyempre, pagkano. Ay, sabihin ko, ako na yung 4 months old na kilaki ko na. Sabi ko, ay, ito na pala yung anak ko yung bunso. Wala na. Wala. Tapos sabihin ko namatay. Ay, grabe, baka umiyak siya pag sinabi ko namatay yung dati na. Habang nasa daan sina Mary Grace at Novi, dinat na namin si Aling Delia sa kanyang bahay sa Tala sa Caloocan. Ang buong akala ni Aling Delia, isasama na namin siya sa Antique para bisitahin ang kanyang mga anak. Kaya nung nagyaya siyang dumaan muna sa kalapit na simbahan para magdasal sa ikaliligtas nung akala niya'y magaganap na biyahe, I-bless mo po kami, Lord, sa lalo-lalo na sa mga anak ko na mayakap ko silang lahat na 4 kong anak. Sana, Lord, ingatan mo rin sila, Ama, sa pagdating namin doon. Sana sila matakot sa akin. Lord, hinihiling ko po sa iyo, Lord. Ilang taon na, Lord, na asam-asam ko sila na makita ko sila. Mahal ko po, Lord, mga anak ko. Sana, Lord, bago naman ako yung kunin, makita ko lahat mga anak ko. maya-maya pa ang pagdinig sa mga panalangin ni Aling Delia. Ay, mga anak ko, ay! Kumiyak. Bunso ko, si Grace. Ngayon wala na si tatay. Patay na? Bakit? Ano niyang kaluluan? Yan sa kalan. Ang yakap na matagal niyang pinangarap, ngayon damang-dama na niya. Tama rin. So, ang ganda pala ng mga anak ko. Si Matit ka na yun. Ay, si Matit pala ito? Ay, oo nga. Tama nga pala. Ang ganda, ang magaganda. May mga trabaho kayo ngayon na. Nag-aaral pa kasi siya. Nag-aaral kayo? Hindi ko talaga natandaan na kayo. Naku, kasi malilit. Maliit pa to eh. Ano pa lang yan to eh. Baby pa ako eh. Baby pa. Ano pa lang. 4 months. 4 months ka pa lang iniwanan. Tapos pinadala pa nga kita doon sa. Ano kasi dahil may mga sugat na ako noon. Anong niyo sa akin? Hindi kayo nandidiri sa akin? Hindi.
Pero hindi niya ako hinahanap. Pero andito naman kayo sa Manila, hindi naman niyo ako hinahanap. Alam mo, sa totoo lang, nagpapadala ako ng sulat sa inyo. Wala naman kami doon sa Antique. Matagal na kami rito sa Maynila eh. Lagpas 2 dekadang uhaw sa balita, kaya't nagkamustahan ang mag-iina. Kailan ba namatay tatay niyo? 1999. Wala, kaya pala napanaginip. Grade 6 ako na. Pero hindi siya nag-asawa. Hindi. Wala. Nagano lang siya. Sa probinsya lang. Ararutang bukid eh. Ang mahabang panahong hindi pagkikita ng mag-iina, idinaan na lang sa kwentuhan at bulahan. Kasi gusto ko makita kayo muna bago ako mamatay. Ayan, si Matito, maganda na yan. Hindi muna ako mamamatay kasi punta na ako ng abroad. Oo. Ha? Nuts yan. Siyempre, sobrang saya kasi nakita ko na siya. Ngayon, sabihin ko, mayanay na ako. Ganun. Tapos lalo pag graduate ako, di ba? Sama ko siya papunta dun sa pagkuha ng diploma ko. Kasi para sa kanya yun. Tuluyan ang naghilom ang mga sugat ni Aling Delia at maging ang hapdi na dating nararamdaman dala ng pangungulila. Ngayon, napalitan na ng tamis ng muli nilang pagsasamang mag-iina. Minsan sa ating buhay, nakakabitaw tayo ng salita na sa kalaunay ating pinagsisisihan. Ganito ang kaso ni Jedi. Ang ama na halos isumpa niya dahil anya sa malaking pagkukulang nito. Ngayon, hinahanap niya. Nasa 2 taon pa lang sa pagiging preschool teacher si Jedi, pero ramdam na ramdam raw niya na ito na ang profesyong talagang magpapasaya sa kanya. Salungat sa dati niyang pangarap na maging abogado. Dati, pag tinatanong ako, ang gusto ko is maging attorney. Tapos pag tinatanong nila kung bakit, kasi ang lagi kong sagot is, ipapakulong ko yung papa ko. Ako, galit ako sa kanya. Kasi since bata kami, nakita ko na kung paano siya maging father saka maging asawa sa amin. Mapaalpabeto, pagguhit, pagkanta at pagbilang, lahat ito buong lugod niyang itinuturo. Pero ang hindi alam ng kanyang mga estudyante, may isang paksa ang nagdudulot ng kirot sa damdamin ng kanilang Ma'am Jedi, ang tungkol sa kanyang pamilya. Kasi sa values education, di ba, laging kasama nga yun na pag sinabing as a complete family, kailangan may father, may mother, may anak, ganun. Kahit nga daw isang anak, hindi pa yung family eh. Meron ng classmate na hindi siguro sarcastic lang or parang joke. Ewan ko kung pagiging sarcastic niya sa akin yun, galit siya or joke niya lang. Bigla niya sinabi, di pala kayo family. Parang ginanon niya ako bigla. Tapos sabi ko, sino magsabi sa'yo? Meron akong kuya, meron akong mama. Lahat naman kami, nagmamahalan. Di family kami. Mala-impyerno daw ang naging buhay ni na Jedi sa piling ng kanyang ama. Napalayas kasi kami sa house. Kasi nga, naging drug dependent siya. Naging addict siya. Tapos, syempre, nag-back to zero kami. Lahat ng gamit namin, binenta niya lahat. So, pati yung house, napalayas kami doon sa nire-rent naming house. Na for 14 years, nandun kami. Doon ako pinanganak. Tapos, tumira kami sa tita ko sa Landang Sora. Until now, nandun pa rin kami nakatira. Hanggang isang araw, mismo ang kanyang ama na raw ang umalis sa kanilang tahanan. At parang hangin na lang daw na dumaan ang panahon dahil halos 10 taon na pala ang nakalipas nung nangyari ang lahat ng ito. Kasi nag-birthday siya is December 1, after nung din na siya nagpakita of 1997. Siguro nahiya na lang siguro siya, kaya siya umalis. Pero hindi yun ang huling beses na nakita nila ang kanilang ama. Dumalaw pa raw ito para kuhanin ang ilang mga importanteng papeles. Pero sa halip na matuwa, isang matinding babala ang pinakawalan ni Jedi sa kanyang ama. Sabi ko, babalik ka pa ba? Sabi niya, hindi na. Sagot ko na sa kanya, buti naman, kasi hindi ka na namin kailangan. At tila dinamdam ng ama ang sinabi ni Jedi. Yun na ang huling pagkakataon na silayan nila ito.
Simula noon, mag-isa na silang itinaguyod ng kanyang ina sa pamamagitan ng pananahi. Maging si Jedi, maagang napasabak sa pagtatrabaho at isang pangako ang binitawan niya sa kanyang sarili na ang makakamit niyang tagumpay balang araw ang magiging pinakamatamis niyang ganti laban sa ama na nanakit sa kanila. Ngayon, isa-isa nang natutupad ang mga pangarap ni Jedi. Okay na yung family namin, okay na yung mama ko, tapos meron na akong career ngayon sa teaching. Nakatapos naman ako ng pag-aaral ko. Pero kung may sumpa mang katumbas ang dati niyang kinikimkim na paghihiganti sa ama, ngayon, wala na raw itong bisa. Kasi wala na naman dahilan para magalit pa ako sa kanya, di ba? Ang gusto ko na lang malaman is kung okay na rin ba siya. Yung sana okay na rin siya. Sa katunayan, hindi na raw niya ito mawaksi-waksi sa kanyang isipan, pati na ang mga magagandang alaala. Lagi ring yakap ni Jedi ang stuffed toy na magsasampung taon nang inirigalo sa kanya ng kanyang ama. Ako yung lagi niyang nilalabas sa mall, kasi bunso ako eh. Ako yung lagi nakakahingi ng pera. Yung gano'n. Tapos, ako yung gusto niya maging sundalo din. Sa aming pakikipag-usap kay Jedi, nakuha namin ang mga sumusunod na impormasyon tungkol sa kanyang ama. Eli Montesa ang pangalan nito. Nasa late 50s to early 60s na raw ito ngayon. At ang huli nilang balita, naninirahan ito sa mga kamag-anak niya sa Caloocan City. Sa araw na ito, buo ang desisyon ni Jedi. Personal niyang hahanapin ang ama para iparating dito na pinapatawad na niya ito. Kinakabahan. Kasi for how many years ngayon lang ulit. Sobrang hindi ko alam kung ano magiging reaction ko mamaya or hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa kanya una. Unang tinungo ni Jedi ang kapatid ng kanyang ama, ang kanyang Uncle Alfredo. Gusto ko pong makita si Papa. Di ba nasabi niyo na sa umano siya nag-work? Di punta natin doon sa tinatrabuhan niya para... Pwede po kaya siya dumano? Pwede, kung hindi po pwede doon sa tinitirahan niya. Ang ikinagulat ni Jedi, ang kwento ng kanyang tiyuhin na lalo lang nagpalambot sa kanyang puso. Lagi nga umiyak yung pagka pag naalala yung mga anak niya. Matagal lang ang gustong pumunta, kaya lang baka hindi nga siya tanggapin ng ano niya doon, mga anak niya, dahil siyempre magagalit na siguro. Sa biyahe papunta sa kanyang ama, kumakabog ang dibdib ni Jedi. Pero panandali ang napawi ang kanyang nararamdamang nerbiyos nung naglabas ng ID ng kanyang tatay, ang kanyang Uncle Alfredo. Ito pa rin yung pirma niya, Tupido? Oo, hindi naman nabago yun. Kasi nakikita ko lagi doon sa card ko eh. Siya lagi mo yung pirma eh. Naalala ko pa naman pag nagagalit pag may mababang green. Hindi talagang... Tsaka nakikita niya yung most talkative. Lingid sa kaalaman ni Jedi, natuntunan namin ang tinitirhan ng kanyang tatay. Ayaw na raw niyang pag-usapan pa ang mga hindi magagandang nangyari sa kanyang pamilya. Masakit daw kasi para sa kanya na sariwain pa ang kanyang mga naging pagkukulang. Pero isang bagay daw ang masisiguro niya. Hindi niya inasam na maging habang buhay ang kanyang pagkakawalay sa kanyang pamilya. Wala pa lang daw siyang naiipon na lakas ng loob para muling humarap sa kanyang pamilya. Mahal ko rin sila talaga. Hindi ko talaga mawala sa talaga hindi sila magalimutan. Lahat naman ng oras naalala mo rin. Pero higit daw talaga siyang nangungulila sa kanyang bunso na si Jedi na minsan din naging daddy's girl. Nung maliit siya, hanggang sa nakatapos siya ng elementary na araw, umaga tapon na inahatid ko sa eskwelahan. Nanghihinayang man daw siyang nawala siya sa tabi ni Jedi sa mga nagdaang mahahalagang okasyon sa kanyang buhay, may isa pa rin siyang inaasam-asam. Sisigapin mo na makarating ako sa kasal. Kung ikakasal siya. Pagkasal siya. Nanumbalik lang kay Jedi ang matinding kaba nung malapit na sila sa bahay ng kanyang ama. Mahigpit ang kanyang naging paghawak sa kanyang uncle. Ilang sandali pa ang eksenang hindi maitatanggi ni Jedi na hiniling-hiling ng kanyang puso.
Pero sa umpisa, tila nagkakahiyaan pa ang mag-ama. Saan yung mama mo? Ha? Nasaan? Bakit? Ba't di mo sinama? Ayaw niya. Ha? Ayaw niya. Si Mang Eli, pilit pa ring nagpakatatag kahit hindi makapaniwala sa biyayang natanggap na ang kanyang bunso pa mismo ang lumapit sa kanya. Hanggang si Jedi, hindi na napigilan pa ang bugso ng kanyang damdamin. Masaya po kasi okay naman yung kalagayan nyo dito. May trabaho kayong maayos. Yun lang naman po ang inangad ko. Sabi ko nga, kay Tito Pidong, kung hindi ko man kayo makita, gusto ko lang maging maayos lang po yung buhay nyo. Yun lang. Huwag nyo na lang pong balikan yung mga dati yung visual. Yun na lang po. Maya-maya pa si Mang Eli, halatang na-miss ang kanyang pagiging tatay. Pasalamat ako na talagang sinadya mo ko na dalawin dito. Gusto mo makita. Yun ang masabi ko talaga. Dapat na lang gusto mong ipagkita sa inyong ina. Yan lang kung ano. Yun lang. Yun ang wala na akong masabi. Talagang kapait siya sa ay walang gawin mo magsuro man, hindi ganun din. Lang po, nagkamali ako na tiniis ko ng ilang taon. 8 taon, tiniis ko na hindi sila makita. Ang mahal ko siya kasi anak ko naman ito. Papasalamat na nagkita kami. Hindi na pinakawalan pa ni Jedi ang pagkakataon para masabi sa ama ang kanyang pakay. Hindi, kasi sa akin po wala na. Okay na naman po sa akin. Ha? Sa akin wala. Hindi na po ako galit sa inyo. At bago pa tuluyang nagpaalam, ang yakap at halik na mahigit 1 dekada nilang ipinagkait sa isa't isa. Aalis na po kami. Sige. Salamat po. Sige na. Kapait ka. Hindi man masabi ni Jedi kung saan sila dadalhin ng muli nilang pagkikita ng kanyang ama. Isang bagay ang kanyang natitiyak. Ngayong natanggal na niya ang lahat ng namamayaning galit at pait sa kanyang kalooban, batid niyang mas magiging mabuti siyang tao at higit lalong magiging isang mabuting guro. Yung matagal nang nasa dibdib ko na galit, na ngayon totally nawala na kasi napatawad ko na siya. When it comes to family matters, syempre sa lesson, hindi mawawala. Siguro mas maipapaliwanag ko na sa kanila. 2 maituturing na mga munting anghel ang napadpad sa Marikina. Si Urugoy at si Danny. Cute na cute ang 2 paslit. Pero ang mga naliligaw na anghel, makakauwi pa kaya? Mamasdan sina Urugoy at Danny, 6 at 5 taong gulang, baka mapagkakamalan mong nakikipagdiwang lang sila sa isang children's party. Walang patumanggang kanilang kasiyahan at tila enjoy na enjoy sa atensyong nakukuha nila. Habang ang ilang mga miyembro ng Christ the King Church, nagmistulang mga stage mothers na aliw sa 2 cute na chikiting. Ngunit wala sa loob ng simbahan ang mga tunay na magulang ni Urugoy at Danny dahil naligaw lamang silang 2 at napadpad sa Marikina. Ayon sa isa sa mga nanay sa simbahan, hapon daw ng May 9 nung nakita niya ang magkaibigan sa labas ng kanyang karinderya. Maruming-marumi raw ang 2 at nanginginig sa gutom. Sabi nitong isa, may kasama po kami kasing isang bata. Ngayon naiwan kami. Sabi, hala, sabi ko naman, ala, kumain muna kayo. Di nakakain na. Nung nakakain na sila, parang gutom na gutom talaga sila. Nung nalaman niyang naliligaw pala ang 2 bata, agad na itinurn over niya ang mga ito sa kasamahan niya sa simbahan na si Tina. Ang unang naisip ni Tina, taga Marikina din ang 2 bata, kaya't mabilis niyang inikot ang mga kalapit na barangay para ipagbigay alam sa mga kinauukulan na nasa kanilang pangangalaga sina Urugoy at Danny. Dinala ko ng Marikina Heights, Barangay Marikina Heights,
dinala ko ng NGI, Parang, sa barangay doon, Concepcion, Uno, Tumana Police Station. Kasi, yun yung mga lugar na maraming bata na may Gomez Street. Yun yung sinasabi ng bata na Gomez Street. Malakas ang loob ko na mahanap ko magulang neto. Gagawin ko lahat, mahanap ko magulang neto. Base sa pakikipag-usap ni Tina sa magkalaro, may ilang impormasyon siyang nakuha. Taga Gomez Street daw ang dalawang bata. Matatagpuan malapit sa isang bakery ang kanilang mga bahay at may mga blue na tricycle daw sa kanilang lugar. Ayon naman kay Urugoy, Sunny Boy daw ang pangalan ng kanyang tatay at Inday naman ang kanyang nanay. At si Danny, Inday rin daw ang pangalan ng kanyang ina. Halos sinuyod na ni Tina ang buong Marikina pero walang nakakakilala sa dalawang bata. Kaya ang magdamagan lang sana na pagkupkup sa dalawa, humaba pa ng ilang araw. Lumipas na ang Mother's Day pero ang magkaibigan hindi pa rin nakauwi sa kanilang mga tahanan. Ang pangit ng term sabihin nakapulot ka ng bata. Meron kaming bisita na bata. Dumating siya, nagtaxi, bumaba sa bahay. Ang dalawang munting bisita ni Tina, mabilis na rin nakagiliwan ng kanyang kapatid na si Tweety at kasamahan sa simbahan na si Delia. Sila ang mga tumulong sa pag-alaga ng dalawang bata. Sabi ko nga sa asawa ko sabi ko, pag hindi na kinuha si Danny, ikuha na lang, ipa-register na lang natin, pangalan natin sa atin. Tapos iuwi natin ng Pampanga. Pero si Tina, pinipigilan ang sarili na tuluyang mahulog ang damdamin sa mga bata. Nahirapan ako i-hug sila kasi once i-hug ko, itatakbo ko to. Hindi na mahabang buhay nandito yan. May mga magulang sila, no? Ikiklaim sa akin yan. So, bigyan na natin ng pinakamasayang bakasyon nila na 1 linggo. Hanggang sa nagdesisyon na nga siyang idulog sa aming programa ang pagkawala ni na Urugoy at Danny. At habang hindi pa nahahanap ang kanilang mga magulang, may panalangin si Tina para sa kanila. Nagdasal din ako na iparating na ng Panginoon sa kanya na okay ang anak niya. Nakarating yun. Alam ko nakarating yun. At tila nakikinig naman ang Panginoon. Ilang araw matapos naming makausap si Tina, dalawang ina ang dumulog sa aming tanggapan. Ang magkapitbahay na sina Inday at Imelda, nawawala raw ang kanilang mga anak. Ang dating ordinaryong magkapitbahay, ngayon dinadamaya na ang isa't isa sa tila sumpang sinapit nila. Ayon kay Inday, bago raw siya mamalengke nung hapon ng May 8, nakita pa niyang naglalaro sa kalye ang kanilang mga anak. Pinagsabihan pa nga raw niya ang mga ito na umuwi na, pero pagbalik niya, tumambad sa kanya ang kinatatakutan ng kahit na sinong magulang. Hindi na nila nadatnan ang mga bata. Sa aming pakikipag-usap kina Imelda at Inday, nakuha namin ang mga sumusunod na impormasyon. Barongoy ang pangalan ng anak ni Inday. 6 na taong gulang ito. May kalabuan daw ang mata ng anak. Danny naman ang pangalan ng anak ni Imelda. 5 taong gulang. Sa Rizal Avenue, Santa Cruz, Manila sila nakatira. May malapit na bake shop sa kanilang bahay. Malapit din sila sa palengke. Wala yung nawala siya ng May 8. Kahit may pasok ko, hindi na ako nakapasok. Hanap ko ng hanap araw-gabi. Hindi ako makatulog sa kanya sa hanap-hanap. Kaya habang ang buong bansay nagdiriwang ng Mother's Day noong May 14, ang dalawang ina nagdadalamhati. Kasalanan ko naman talaga. Kasi sabi ng asawa ko, huwag ko na babayaan ng mga bata. Pag sabi mong trabaho, maraming kapasukan sa trabaho, kahit saan. Pero ang anak mo, pag nawala, isa lang yan. Buong buhay mo yun, di ba? Si Aling Imelda, habang hindi pa nakikita ang anak, simple lang ang kanyang hiling. Sana kung sino nakadampot o sino nakapulot o ay naano na ba nila, yung inaalagahan lang nila, di ba?
Dahil nagtutugma ang mga impormasyon ng mga nawawalang anak ni na Inday at Imelda at sa dalawang batang kinukupkop ni na Tina, mabilis kaming naghanda para sa isang pagtatagpo. Sina Tweety at Delia, masaya man sa posibilidad na makakauwi na ang mga anak-anakan nila. Hindi mo pa rin daw sila masisisi kung may nararamdaman silang kirot ngayon sa kanilang mga damdamin. Ay, sabi ko, kukunin na sila. Kukunin pa sila. Sabi ko, huwag na natin bigay. Sabi ko, atin na lang. Total, matagal naman na 1 week na eh. Sabi ko, hindi kailangan tingis. Kailangan ibigay natin. Ito, hinanap naman na ng magulang. Yun, nalungkot. Nalungkotin ako. Kasi kahit 2 araw lang siya natigil sa akin, napamahal na rin siya sa akin. Alam naman daw nila kung saan talaga magiging pinakamasaya ang mga bata. Tila sinusulit na ni Tina at ng mga kasamahan niya sa simbahan ang mga natitira pa nilang oras, kasama ang kanilang mga munting anghel. Masaya man ang 2 bata, iisa pa rin ang kanilang bukang bibig. Yung umuwi, gusto ko na uwi. Wala makita nanay ko. Samantala, sabik naman na sina Inday at Imelda nung sabihan namin na may mga napulot na bata sa Marikina. Panay na ang dasal ni na Imelda at ng mag-asawang Inday at Sunny. Sa akin talaga, matagal na ngayon, 1 linggo eh. Parang wala na ako sa sarili, parang mabaliw-baliw na ako. Minsan kahit nagugutom ko, nabusog na ako sa kaiyak. Sabi ko yung anak ko dahil... Siyempre, panganay mo yun, diba? Ang panganay ko. Sige. Lakad lang ko sa Pagdating sa may simbahan, una muna naming pinababa si Imelda. Ilang sandali lamang. Kaya anak ko to. Anak mo ba yan? Tulak. Ay, ano ba? Nak, ba't nagkarating ka dito na? Anak ko to. Minsan, hinahanap kita na ilang araw na na. Wow, anak ko. Ayun yung bag ko. Ha? Ba't nagkarating ka dito na? Hindi na rin pinatagal pa ang muling pagkikita ni na Urugoy at ang kanyang mga magulang. At ang akala yata ng mag-asawa, namamalikmata sila. Wala pa. Wala kami ng bata. Ano ka nakarating dito? Nakarating ka rito. Ano kasama mo? Bata. Anong bata? Bata. Tagal na kami naghanap sa'yo, hindi ka namin nakita. Nakilala na rin ni na Imelda at Inday ang mga taong pinagkakautangan nila ng loob. Lakas niyo manalangin sa Panginoon. Napakalakas niyo manalangin talaga. Kung tayo mahirap din ako eh. Hindi ka, kahit anong hirap, talagang huwag pababayaan yung mga bata. Isang pangako naman ang habang buhay ng dadalhin ng mga magulang ni na Urugoy at Dani. Pangako ko na talaga, hindi ko na siya pabayaan. Lagi ko na siyang bantayan. Pinapangako na hindi na ulit yung mga pangyayari. Ito lumapit. Okay, ko naman. At sina Tina, may pabaon pa kina Urugoy at Dani. Makengking ako. Babay lahat. Namimiss kita. Andres. Ito pa, oh. Oh, babay na. Ako na naman, ha? Para kina Tina at mga kasamahan niya sa Christ the King Church, kahit anong oras, welcome na welcome pa rin daw sa kanila na bumisita sina Urugoy at Dani. Maski sa ganitong paraan na lang daw tanawin ang tulong na kanilang naibigay. Dahil minsan, isang tag-araw, sila ang mga tumayong magulang ng mga munting anghel na naligaw. Ang buhay punong-puno ng pagsubok,
Pilit tayong bubuwagin at wawasakin ng mga problema. Pero nasa atin pa rin ang kapangyarihan upang manatiling matatag sa bawat unos na magdaan. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita ang nakasanayang kasama. Naiwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala.